Kailangan daw makipagtulungan ng Department of Energy o DOE sa mga lokal na pamahalaan at pulis para mabantayan po ang mga gasolinahan sa bansa. Yan ay para masita ang mga gasolinahan sa labis-labis na presyohan ng petrolyo at para sa posibleng kaso ng profiteering at hoarding. Kasunod po yan ang mga reklamo tungkol sa mga gasolinahang maagang nagtaas ng presyo at yung mga may diesel na umaabot po sa 110 pesos kada litro. Sa programang ito mga kapatid, sinabi po ni DOE Secretary Sharon Garin na maaaring magsumite ng reklamo sa eGov app para maimbestigahan ang mga ganitong insidente. Sisilipin din daw ng gobyerno kung dapat bang kasuhan ang inirereklamong mga gasolinahan. Ang paliwanag po ni Garin, walang balak ang gobyerno na mag-take over muna sa industriya, sa gitna po yan ng krisis. Hindi po namin po iniisip yan. Siguro po, more on regulation rather than takeover. Hindi naman expertise ng gobyerno magpatakbo ng gas station or oil company. So, baka hindi makakatulong sa bansa. So, I think if ever kung meron ng emergency powers based on all the regulation law, siguro yung pag-monitor lang at pag-regulate ng mga players natin. Yan nga po ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin. Samantala, nagbabadya pong tumaas ng 2 piso ang kada kilo ng bigas sa mga pamilihan sa gitna po yan ng pagsipa ng presyo ng petrolyo. Ang paliwanag po ni Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM, ginagamit ang petrolyo sa buong proseso ng industriya ng bigas. Mula po yan sa pag-ani, pagpapatuyo at paghahatid nito sa mga palengke. Dahil nga dyan, ramdam na raw sa buong industriya ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Pero nilinaw niya na walang kinalaman ng pandaigdigang presyo ng bigas sa paggalaw ng presyohan sa lokal na merkado. Tiniyak din ng grupo na stable ang supply ng bigas. Nangako naman ang mga manufacturer na hindi sila magtataas ng presyo ng pangunahing bilihin ng hanggang 2 buwan. Ayon po sa DTI, higit 20 manufacturer ng mga produkto katulad po ng tinapay, delata, kape at sabon. Ang nangakong mananatiling stable ang kanilang presyo ng 30 hanggang 60 araw. Naiintindihan daw ng DTI na may epekto rin ang krisis sa mga manufacturer, kaya nagpasalamat siya na bukas sa mga ito na huwag galawin ang kanilang presyo sa mga paparating na linggo. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil ito, laging true sa'yo, kapatid.